Ang pelikula ay itinakda noong taong 350 pagkatapos ng Shimabara Rebellion sa feudal na Japan. Ito ay isang panahon kung kailan ang naghahari na pamahalaang militar ng Tokugawa Shogunate ay nilipol ang isang puwersa ng 37,000 Kristiyanong rebelde. Sa pambungad na eksena, ang mga pinuno ng mga naghihimagsik kasama ang kanilang pinuno, si Shiro Amakusa, ay inilagay sa mga sibat sa larangan ng digmaan. Ang mga sundalong Tokugawa pagkatapos ay nanunood ng isang pagtatanghal sa teatro sa harap ng kastilyo ng Shimabara upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na may kapangyarihang demonyo na gumagana sa lugar. Sa pagdating ng lead performer sa entablado, ang kastilyo ay tinamaan ng malakas na kidlat, na bawat sundalo ng Tokugawa ay napatay sa isang kisap mata. Pagkatapos ay ipinahayag na ito ay sanhi ng espiritu ni Shiro na nabuhay sa katawan ng lead performer. Gayunpaman, ang Kristiyanong pinuno ay nagalit sa kanyang Diyos dahil sa pagtalikod sa kanila sa digmaan. Pagkatapos ay tinawag niya si Satanas upang tulungan siyang ipaghiganti ang pangyayaring ito, na nangangakong ibibigay ang kanyang kaluluwa bilang kapalit. Di nagtagal, pinagkalooban siya ni Satanas ng kapangyarihan na buhayin muli ang mga patay at gawing masasamang espiritu. Kasunod nito, pumunta si Shiro sa isang lugar na pinangalanang Kumamoto. Bumisita siya sa libingan ni Tad Aoki, isang samurai na pinatay sa panahon ng pag-akyat ng kasalukuyang rehimen sa kapangyarihan. Si Shiro ay nagsagawa ng ilang mahika at tinawag ang espiritu ng asawa ni Tad Aoki na si Gracia. Inihayag na siya ay isang napakaganda at mapagmahal na asawa, ngunit ang kanyang asawa ay nagdadala ng iba't ibang mga babae sa kanilang bahay at natutulog kasama ng mga ito. Nananatili pa rin siyang tapat sa kanya habang tapat ding isinasabuhay ang kanyang pananampalatayang Kristiyano. Ngunit ang kanyang patuloy na pagiging masunurin ay naging dahilan ng pagtataka ng kanyang asawa at palagi niya itong hinahampas. Nalaman din natin na nang magsimulang magmarcha ang hukbo ng Tokugawa patungo sa kanilang lalawigan, tinawag si Tad Aoki upang labanan sila. Sa kalaunan ay nanalo ang mga sumasalakay na puwersa at napatay si Tad Aoki sa larangan ng digmaan. Nang malaman ni Gracia ang balitang ito, labis siyang nalungkot kaya hiniling niya sa isang sundalo na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit kahit sa kabilang buhay, hindi niya matanggap ang katotohanang iniwan siya ng kanyang asawa upang mamatay. Nanatili ang kanyang espiritu, nananabik na makilala muli si Tad Aoki. Sa kasalukuyan, ipinangako ni Shiro na matutupad ang kanyang hiling, kung tutulungan siyang sirain ang rehimeng Tokugawa. Si Gracia ay madaling sumang-ayon at nagkatawang tao bilang ang masamang bersyon ng kanyang sarili. Lumipat ang eksena sa isang kuweba kung saan pinag-iisipan ng maalamat na swordsman na si Musashi ang kanyang buhay. Itinatag niya ang School of Two Swords, nakipaglaban sa mahigit 60 samurai at swordsmans at hindi kailanman natalo. Sa kabila ng lahat ng ito, naiinggit pa rin siya kay Lord Tajima at sa kanyang panganay na anak na si Jubei. Si Tajima ay ang punong tagapagturo ng espada ng rehimeng Tokugawa at sikat sa buong bansa para sa kanyang mga kasanayan. Ang matandang Musashi ay malapit na ngayon sa kanyang kamatayan, ngunit hindi pa rin maalis ang paninibugho na ito. Di nagtagal, lumitaw sina Shiro at Gracia sa kanyang kuweba na may isang mapang-akit na panukala. Kung papayag siyang muling magkatawang tao, tutulungan nila siyang magkaroon ng one-on-one na tunggalian kay Lord Tajima. Nagulat si Musashi sa kanilang hitsura at sinubukang salakayin si Shiro. Ngunit siya ay may sakit na ang biglaang paggalaw ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkahapo. Ang matanda ay tuluyan ang bumagsak sa lupa at nagsimulang mawala ng hininga. Sinasamantala ang kanyang kahinaan, muling inulit ni Shiro ang kanyang panukala at sa wakas ay pumayag si Musashi. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Gracia at ang matanda ay muling nagkatawang tao sa isang kahindik-hindak ngunit makapangyarihang anyo. Samantala sa Nara, isang monghe at mahusay na spearman na nagngangalang Insan ang nagkrusang landas sa dalawang batang babae. Siya ay nakakagulat na nangangarap tungkol sa paglabas ng kanyang sandata at walang awang patayin ang kanilang mga buhay. Malinaw na si Insan ay isang lihim na sadista na natutuwa sa pang-aabuso sa magagandang babae. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang marahas na pag-uudyok sa pagkakataong ito, na nagpapahintulot sa dalawa na makalayo. Pagkalipas ng ilang segundo, nakita ni Insan ang isang payat na babae na may suot na maskarang demonyo sa malapit. Alam ng misteryosong figurang ito ang kanyang madilim na pantasya at tinutuya siya nito. Galit na galit, binato ng monghe ang kanyang sibat sa kanya ngunit ang figura ay nawala sa hangin.
Sa kanyang nasaksihan, naisip niya na ang kanyang maitim na pagnanasa ay naglalaro sa kanyang isipan. Sa kabila ng pagsasanay sa Budismo sa loob ng mga dekada, hindi niya nagawang alisin ang maruruming pag-iisip. Dahil dito ay ginagawa niya ang hindi maisip sa pamamagitan ng paghawak sa sibat at pagtatanim nito sa kanyang tiyan. Nang bumagsak si Inzhan sa lupa at mamilipit sa sakit, nagpakita sina Shiro at Musashi, muling lumitaw ang malababaing figura at ipinakita ang kanyang sarili na walang iba kundi si Gracia. Ang kanyang kagandahan na sinamahan ng mga masasamang panlolokong salita ni Shiro ay nakakumbinsi kay Inzhan na tanggapin ang muling pagkabuhay bilang isang diablo. Sa ibang lugar sa bansa, isang binata na nagngangalang Kiram Aro ang bumalik sa kanyang nayon. Siya ay kabilang sa tribo ng Iga Ninja na naninirahan malayo sa ibang bahagi ng kaharian. Mabuting kaibigan din niya ang binatang si Jubei na nakatakdang bumisita sa nayon sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, ilang sandali pa, ang tribo ay tinambangan ng suportado ng gobyerno, ang tribo ng Koga Ninja. Nasunog ang buong nayon at walang awang pinapatay ang lahat, si Kiram Aro ay naging isang mahusay na manlalaban at nagawa niyang makatakas sa kalapit na kagubatan. Mabilis siyang hinabol ng isang babaeng ninja na may parehong kasanayan mula sa angkan ng Koga. Ngunit nang malapit na niyang wakasan ang kanyang buhay, lumitaw ang mga reincarnated na demonyo sa kagubatan. Si Inzhan, na ngayon ay napakalakas at isang sadista ay nagpatumba sa babaeng ninja. Labis siyang nasisiyahan sa mga nangyayari na may katakot-takot na hitsura, habang ang ibang mga demonyo ay nanunood na walang ekspresyon ang mga mukha. Samantala, ang isang malubhang na sugatan na si Kiram Aro ay humiga sa malapit na nahihirapang huminga. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Shiro at gumawa ng isang mapang akit na alok. Kung tutulungan niya sila, bibigyan siya ng pagkakataong ipaghiganti ang kanyang pamilya. Walang pagpipilian si Kiram Aro kaya pumayag siya at agad na muling nagkatawang tao bilang isang demonyo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating si Jubei sa nayon at nakita niya itong ganap na nawasak. Tinawag niya ang kanyang kaibigan at nagsimulang mag-imbestiga sa paligid ng kagubatan. Ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang isang nakalilitong tanawin, si Kiram Aro kasama ang tatlong iba pang tao, ay nakasakay patungo sa kanya sakay ng kabayo. Mabilis na tumalon si Jubei sa isang sanga ng puno at bahagyang umiwas sa sibat ni Inzhan, pagkatapos ay pinagmamasdan niya ang grupong may kabayong malademonyo na tumatawa sa kanya. Bago sila umalis, nangako ang demonyong si Musashi na lalabanan siya mamaya sa isang mas angkop na arena. Dahil kumpleto na ngayon ang kanyang koponan, sinimulan ni Shiro ang kanyang plano na makalusot sa kastilyo ng kaaway. Ang kanyang unang hakbang ay ang dalhin si Ayetsuna, ang pinuno ng Tokugawa Shogunate sa ilalim ng kanyang kontrol, nabunyag na siya ang ika-4 na shogun ng naghaharing dinastiya ngunit wala pa sa 8 gulang. Nang maglaon, habang bumibisita sa isang dambana sa lungsod ng Nikko, nakasalubong ni Ayetsuna ang isang magandang babae. Tinatawag niya ang kanyang sarili na Ozana ngunit siya talaga ang demonyong si Gracia na nagpapanggap. Hindi alam ng batang shogun ang tungkol dito at agad siyang nabighani sa kagandahan nito. Kaya mamaya ng gabing iyon ay hiniling niya sa kanyang kanang kamay na si Izo, na hanapin ang babae at dalhin sa palasyo. Gayunpaman, ang mataas na opisyal ay nakakuha ng ilang talagang kakaibang balita tungkol kay Ozana. Iniulat ng kanyang mga magulang na ang babae ay nabaliw at umalis ng bahay noong 1 taon. Iniisip nila na imposible na nakita ng shogun ang kanilang anak na babae sa dambana. Kalaunan ay sinuri ni Izo ang impormasyong ito sa kanyang silid at napagpasyahan na ang babae ay maaaring isang espiya. Kaya, hiniling niya sa isa sa kanyang mga tauhan na patayin siya kaagad, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakalusot sina Shiro at Kiram Aro sa kanyang silid. Pagkatapos ay brutal na pinatay ng dalawa si Izo at ang kanyang mga tauhan na iniwan ang kanilang walang buhay na katawan na nakasabit sa bubong. Sa kabilang banda, pumasok si Ozana sa palasyo ni Ayetsuna sa Nikko. Ginagamit niya ang kanyang dark magic para iwasan ang mga bantay at makarating sa kanyang kama. Doon ay madiskarte na naghuhubad siya sa harap niya na sapat na para akitin ang batang shogun. Ang dalawa pagkatapos ay tumungo sa kama at gumawa ng matinding pag-ibig. Lumipas ang ilang araw at ang balita ng pagkamatay ng kanang kamay ng shogun na si Izo ay nakarating sa kabisera ng Edo, ang matataas na opisyal ay nag-aalala tungkol sa misteryosong paraan ng pagkamatay nito. Nababahala din sila sa biglaang desisyon ng kanilang shogun na manatili pa ng ilang araw sa lungsod ng Nikko dahil lang sa isang babae. Samantala, patuloy na ginulo ni Otsama ang Batem shogun sa kanyang mga tungkulin gamit ang kanyang kagandahan.
Ngunit hindi lahat ay walang alam sa kanyang dark magic, naramdaman na ng ama ni Jubei na si Tajima na may isang bagay na masama sa estranghero. Kaya ang matanda ay nag-atas ng isang espesyal na katana mula sa isang kasumpa-sumpa na panday bakal na si Muramasa, noong unang bahagi ng linggong iyon. Isang gabi, habang sinusuri niya ang tilim ng espada, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang anak. Idinetalye nito ang 5 demonyo na nakatagpo niya malapit sa nayon ng Iga Ninja. Ito ay sapat na upang kumpirmahin ang mga hinala ni Tajima tungkol sa pagkakasangkot ng masasamang espiritu sa mga kamakailang insidente. Kaya, plano niyang patayin si Otsama sa pamamagitan ng pagpapanggap na nawala ang kanyang katinoan. Pagkatapos ay gagawa siya ng seppuku o isang uri ng marangal na pagpapakamatay dahil nasa bingit na siya ng kamatayan dahil sa terminal cancer. Nang maglaon, habang patungo siya sa palasyo ng Nico ay nag-ambala siya ni Inshan, na ipinagmamalaki ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan at hinahamon siya sa isang tunggalian. Ngunit napatunayan ni Tajima na mas malakas pa rin siya para kay Inshan sa kabila ng kanyang katandaan. Hiniwa niya ang ulo ng demonyo gamit ang isang mabilis na galaw gamit ang bago niyang espada. Si Shiro at Musashi, na nanunood ng tunggalian na ito ay lubos na humanga sa husay ng matanda. Gayunpaman, si Tajima na ngayon ay masyado nang napagod at ang kanyang mga panloob na organo ay bumagsak na nag-iiwan sa kanya ng panghihina. Ginamit ni Shiro ang pagkakataong ito upang siyasatin ang puso ng matanda at makita ang kanyang pinakamalalim na pagnanasa. Pagkatapos ay ipinahayag na itinuturing ni Tajima si Jubei bilang ang pinakamahusay na swordsman sa Japan, matagal na niyang gustong makipagtunggalian sa sarili niyang anak para lang makita kung sino ang mas makakaangat. Kaya naman nag-alok sa kanya si Shiro na muling magkatawang tao at isa pang pagkakataon na labanan ang kanyang anak bilang kapalit ng kanyang tulong, at dahil sa pagnanais na subukan ang kanyang sarili laban kay Jubei ay tinanggap niya ang alok na ito. Kasunod nito ay bumalik si Tajima sa kanyang tahanan at umupo sa kanyang silid na parang walang nangyari. Nakauwi na din si Jubei mula sa kanyang paglalakbay ng gabing yun. Sabik na siyang makita ang kanyang ama at pag-usapan ang lahat ng nakita niya, ngunit habang papalapit siya sa kanyang ama ay naramdaman niya na may kakaiba. Dahan-dahan na ibinaling ni Tajima ang kanyang ulo na may malademonyong mata. Pagkatapos ay inatake niya ang kanyang anak sa napakabilis na galaw ngunit kahit papaano ay naiwasan ni Jubei ang mga pag-atake at tumakas. Sa ibang lugar sa isang liblib na dambana, si Shiro ay nagsasagawa ng mga ritual ni Satanas upang isumpa ang mga pananim ng Tokugawa. Lumipat ang eksena sa Edo kung saan nagtitipon ang mga magsasaka sa harap ng bahay ng gobernador. Nakikiusap sila sa mga gwardya na huwag munang maningil ng buwis ngayong taon dahil ang lahat ng kanilang mga pananim ay nangitim gayunpaman. Hindi pumayag ang mga gwardya na humantong sa mga magsasaka na magprotesta laban sa shogunate. Sa nangyayaring kaguluhan ay walang awang pinalo ng isang gwardya ang isang magsasaka gamit ang kanyang batuta. Namatay agad ang kawawang lalaki at sapat na ito para matakot ang mga tao sa sandaling ito. Makalipas ang ilang araw ay naglalakad si Kiramaru sa lugar nang bigla niyang makita ang isang magandang babae sa harap ng isang libingan, agad naman siyang naakit sa kagandahan ng babae at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay malalaman natin na siya ay si Omitsu, ang anak ng magsasaka na namatay sa naunang protesta. Sa kabila ng pagiging isang demonyo, si Kiramaru ay nagsimulang makaramdam ng pagmamahal sa naulila na babae. Sa ibang lugar ay hinanap ni Jubei si Muramasa, ang kasumpa-sumpang panday na itinaboy ng kanyang komunidad. Naniniwala sila na ang kanyang mga espada ay kulang sa biyaya at naglalaman ng masamang mahika. Sa makatuwid, pumunta si Jubei sa kanyang kubo at kinumbinsi siya na gumawa ng espada na kayang pumatay ng mga demonyong espiritu. Samantala, nabasa ni Shiro ang isip ni Kiramaru at napagtanto na unti-unti siyang binabago ng ulilang babae bilang tao, kaya naman minamanipula niya ang kanyang isip para bigyan ng pagnanasa kaysa sa pagmamahal sa babae. Kasunod nito, pinuntahan ni Kiramaru si Omitsu at sinubukang ipilit ang sarili sa kanya. Pinupunit niya ang kanyang damit ngunit hindi niya lubos na maramdaman ang pagnanasa. Pagkatapos ay binitawan niya ito at nagsimulang umiyak, pinagsisihan ang lahat ng mga bagay na nagawa niya. Sa oras na iyon ay biglang dumating si Jubei sa lugar at hinarap ang dati niyang kaibigan. Nakita ito ng batang ninja bilang isang pagkakataon upang magsisi para sa kanyang mga aksyon at nagmamakaawa na tapusin ang kanyang paghihirap. Gayunpaman, hinimok siya ni Jubei na kontrolin muli ang kanyang isip sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kadiliman na nasa kanyang loob. Samantala, ang Tokugawa shogunate ay nagdaraos ng malawakan na pangangaso sa Nikko, at isang grupo ng mga galit na magsasaka ang humarang sa paghahanap para magprotesta sa mataas na buwis na nakolekta para pandohan ang kaganapang ito.
Gayunpaman, sina Ozuna at Tajima na kasama ng mga nangangaso ay minanipula si Ayetsuna. Pagkatapos ay inutusan ng huli ang kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat ng mga nagpoprotesta at patayin sila sa lugar na iyon. Sa pagtatapos ng araw ay ipinako ng gobernador ng Nicos sa krus ang mga pinatay na magsasaka sa isang burol. Napipilitan na panuorin ng iba pang mga taga-nayon ang brutal na pagpapakita ng kapangyarihan. Ginamit naman ni Shiro ang pagkakataong ito para magbigay ng isang masamang ritual sa natipon na mga tao. Nagudyok siya ng madugong kaguluhan sa mga magsasaka na tuluyang pumatay sa gobernador. Pagkatapos ay pinagrally niya sila bilang kanyang hukbo upang pumunta sa Edo at ibagsak ang shogun. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay natapos na ni Muramasa ang pagpapanday ng masamang espada ni Jubei. Sa susunod na eksena, sinubukan ni Kiramaro na tumakas kasama si Omitsu ngunit nahuli siya ni Shiro at brutal na tinapos siya. Sa puntong ito, ang buong rehiyon sa pagitan ng Nikko at Edo ay nasusunog habang ang mga puwersa ni Shiro ay patungo sa kabisera. Pagkatapos ay dinala ng isang malungkot na si Omitsu ang katawan ng kanyang kasintahan sa isang malapit na apoy upang makremate ito. Nagkataon na naroon din si Jubei at nangakong ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang malapit na kaibigan. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, nakuha niya ang kanyang pagkakataon habang si Musashi ay lumitaw sa lugar. Hinahamon ng matandang swordmaster si Jubei sa isang tunggalian sa isang kalapit na beach, na tinanggap ng huli. Kinabukasan, kinuha ni Jubei ang kanyang masamang espada at hinarap si Musashi sa tabi ng dagat. Ang veteranong eskrimador, na may kasamang satanic magic, ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ngunit si Jubei ay nagsasanay sa ilalim ng kanyang ama mula noong 3 taong gulang, lubusan niyang dinaig si Musashi, pinatay ang matandang lalaki para sa lahat. Pagkatapos ay tumungo si Jubei sa kabisera upang alisin ang mga natitirang miyembro ng demonyong grupong ito. Bumalik sa Edo, mabilis na nagsimulang bumaba ang mga bagay para sa Tokugawa Shogunate, patuloy na sumusulong ang pag-aalsa ng mga magsasaka sa kabisera. Sa wakas ay natauhan si Shogun Ayetsuna matapos makitang magulo ang kanyang kaharian. Ngunit huli na ang lahat dahil si Gracia, na nakabalat kayo pa rin bilang si Ozuna, ay hawak siya bilang bihag. Siya kasama si Tajima, ang nagsunog sa palasyo, na pinatay ang halos lahat ng miyembro ng Shogunate. Sa sandaling ito, si Gracia ay ganap na nawala sa kanyang isip at nagsimulang makita si Ayetsuna bilang kanyang dating asawa. Siya ay sumigaw sa kanya sa pag-iwan sa kanya upang mamatay at kinaladkad siya sa apoy, kaya ang kwento ng Tokugawa Dynasty ay nagtatapos sa isang brutal na paraan. Ilang sandali pa, dumating si Jubei sa nasusunog na palasyo upang labanan ang mga puwersa ng kasamaan. Ngayon ay natatakpan ng mga simbolo ng panalangin Budista, hinarap niya si Tajima. Ang mag-ama pagkatapos ay naglaban sa isang matinding labanan sa loob ng nasusunog na bulwagan ng kastilyo ng Edo. Sa una, ginagamit ng matandang lalaki ang kanyang kapangyarihang satanas para basagin ang masamang espada ni Jubei. Ngunit habang sumusulong siya, sinasalungat ni Jubei ang momentum ng kanyang ama at ibinagsak siya sa sahig. Pagkatapos ay inagaw niya ang gawa ni Muramasa na espada ni Tajima at hiniwa ang kanyang lalamunan, dahil patay na ang kanyang ama, hinarap ni Jubei si Shiro. Ang Kristiyanong pinuno ay humanga sa kanyang paggamit ng espada at inalok siyang sumali sa madilim na panig. Ngunit tumanggi ang binata, mas pinipiling labanan ang Diablo. Isang pakikibaka ang naganap kung saan si Shiro ay nagbigay ng isang matinding laban, ngunit hindi niya mapapantayan ang liksi ni Jubei at tuluyang napugutan ng ulo. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!